Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon at or video. Gawa nung medyo matagal tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel mga kamay. At alam ko nung napunta ng mga viewers natin sa lahat ng lives kung anong dahilan. So, nabibisi tayo sa ating personal, lalo sa business. Kasi, kumbaga, we are starting over again sa sa journey natin sa pag-business. So, anyways mga kamay, for today's vlog, mayroon tayong troubleshoot na account. So, accounts mga may ibig sabihin, siguro kung active ngayon nasa 5 yata. So, pero may mga previous pa ako na free. May kumbaga hindi na siya kasali ngayon. Gawa ng, di ba, nag-public na ako mga may nag-post na ako sa Facebook at the same time sa YouTube channel ko, sa community, na yung mga succeeding na mga mag-i-inquire sa atin or mag-troubleshoot, meron na tayong chine-charge na TF when it comes to troubleshooting. So, isa na to, kasama na to sa TF natin or magiging income when it comes to troubleshooting. So, hindi naman siya sobrang laki mga may. Kumbaga, ang regular price, kumbaga, nasa price tayo. Depende sa magiging sitwasyon. So, ito kasing hawak ko mga may, na isa medyo complicated. No, since March 30, March 30 nila sa akin binigay yung account para alamin ko ang nangyayari kasi naging na-demonetize to mga may. Meron siyang revenue doon at hindi na rin siya makapag-vlog dahil gawa ng demonetize, walang dollar sign. So, kumbaga kung mag-vlog siya, walang earnings po yun. So, niris na po sa akin concern para alamin at yun nga, inimbestigahan natin kung anong punot dulo bakit na demonetize at yun nga, sa ating pagsasaliksik na nakuha natin yung kumbaga problema at nandito na po sa akin at malapit na po siya mabigyan ng hindi naman paunang lunas or solusyon. So, isa to sa mga hawak nating account. Meron tayong isa pang account na hawak na kumbaga tawag nyo is account manager, tayo maghawak, bali dalawang hinawakan natin na account at the same time troubleshoot natin na 3. So ngayon ito, hindi ko muna babanggit yung mga kamay kasi itong content creator na to is merong kakilala na content creator din na baka i-vlog. So abangan niyo po sa kanyang vlog at hindi ko po babanggit mga kamay, secret muna. So later on, pag once na nakita na natin yung vlog ng content creator na kaibigan natin at saka natin bamagitin yung yung content creator na ginagawa natin ng paraan para may balik yung monetization at magtuloy-tuloy siya sa pag-vlog. Pwede naman siya mag-vlog mamay, kaso lang wala nga lang earnings kasi walang dollar sign. So yun ang natin, bibigyan natin ng solusyon para may balik ng monetization at meron tayong mga isusubmit na documents at the same time mga details na kailangan pilapan para kumbaga hinihiling kasi na AdSense. Gawa ng mamay, naging complicated siya kasi like I said mamay, tinoubleshoot na nila, hindi na nila alam kung ano gagawin kasi kumbaga nag-research sila or nagpindot-pindot sila, hindi nila malaman yung problema. So naidulog po sa atin at ito na po mamay, mabibigyan na po siya ng solusyon at hopefully at meron tong mamay, meron na siyang sasahurin. Hindi naman siya sobrang laki pero hindi na rin po siya barya at yung potential nitong channel is malaki po. Kumbaga kung ikukumpara sa akin, meron tong potential na mas malaki makuha ng earnings kaysa sa akin mamay. Kaya ako kumbaga tulong na lang din kasi in the long run malaki yung magiging nito potential earnings at tayo naman kumukuha lang tayo ng TF, kumbaga one time man lang. So yun lang, after hindi wala naman tayong kinukuha ng royalty fee for troubleshooting na after nito magkaroon sila earnings babayaran pa rin nila ako. So hindi na. So one time payment at a friendly price. Kaya sa mga gusto magpa-troubleshoot diyan na kaya man natin mapa YouTube man, AdSense kung hindi kayo nakasahod at sa Facebook minsan nakakachamba pero hindi po tayo biyasa sa hindi po tayo knowledgeable when it comes sa Facebook. Kumbaga meron lang konti. Sa YouTube naman, hindi naman tayo sobrang
superb na knowledgeable. Kumbaga, may alam lang konti mga kamay. Pag alam natin, sige, gagawin natin solution. Pag hindi natin alam, kailangan ko i-research muna para mahanap ng Pag hindi talaga kinaya ng aking utak mga kamay, wala tayong magagawa mga kamay, kundi i-raise nilang concern sa mas nakakalam kayo sa atin. So, anyways, ito naman ako na to is kumbaga sa 100% siguro ang chance ito na maibalik is nasa 70%. So 30% na lang tatrabahuin natin para at least maibalik natin yung dollar sign para yung minsan isa kasi sa mga problema ng content creator pag once na demonetize mamay, syempre walang earnings, lalo kung active, tatama rin po sa pag-vlog. So yun isa yun sa mga dahilan mamay. At yun, papakita ko lang sa inyo, babaliktad ko lang cam kasi wala tong yung parang automatic na back cam para magpakita ko pa sa inyo yung ginagawa po natin. Yun mga kamay, so ito lang muna ipapakita ko sa inyo gawa ng makikita kasi yung account. So yan po niya, ang problema. Step 2 niya nag-error kasi yun nga, hindi niya pa nabe-verify yung identity niya. So identity verification is required in order to monetize your YouTube channel and to receive future payments to your AdSense for YouTube account. So may dalawang options yun mga kamay, fix in AdSense for YouTube or change association. So ako mga kamay, as a troubleshooter, kung kumbaga para mas mapadali, isi-select ko po yung change association kagad para at least wala na, tapos na yung solution na, pero hindi naman siya mag-back to zero. Kumbaga 50% siguro may chance na ma-monetize ulit. Kumbaga may mga gagawin pa dito, kailangan niya ulit na ma-reach yung threshold na $10 at the same time, syempre para makasahod ng $100, kailangan niya mag-vlog ng vlog. At the same time, kailangan niya pa i-verify yung mga documents sa mga details na ipipilapan sa AdSense. So anyways mga kamay, so kumbaga last option to, last resort. Naibanggit ko na rin sa pinakakausap natin na kaibigan nating vlogger, at last resort na to, nag-usap na kami. Pero dito ako nag-focus, fix in AdSense for YouTube. So ang problema nito mga kamay, pag pinix mo to, same Gmail account ang lalabas dun sa AdSense account. Kasi ang problema mga kamay is ang nagko-connect po dito sa YouTube account through AdSense account is magkaiba. So kumbaga hindi siya same Gmail account. So may ginamit po yung nag-apply ng monetization na ibang Gmail account. So sa kadahilanan mga kamay, so isa sa mga kadahilanan reason bakit ginawa niya yun is hindi niya po magawa ng AdSense account itong Gmail account na hawak na to ng YouTuber, ng content creator, kasi minor po mga kamay. So kumbaga naging complicated lang ang bagay-bagay. So kumbaga kung napunta sa atin, magagawa natin ng solusyon yun. Kumbaga instantly kung paano hindi niya kailangan gumawa ng another Gmail account to connect sa AdSense. So kumbaga nangyari at basta naging complicated lahat. So kumbaga nahirapan sila kung nasaan na yung earnings, kasi may earnings po itong YouTube channel mga kamay. So ganun siya. Yan. So i-backcam na natin. Ganun siya mga kamay. Medyo ang akala nila is lang, kapag sa iba, madali lang po siya i-fix. Kaso lang problema na ito mga kamay is basta complicated. So hindi na matrace kung nasa na yung Gmail account, at hindi mo rin matatanong sa Google support, kasi hindi po sila nagbibigay ng details when it comes sa mga deep na information when it comes sa AdSense sa YouTube mga kamay. Kumbaga private po yun. At minsan i-chat nila kasi iisipin na hacker ka or anything. So ganun, or may gusto ka malaman sa account. So anyways, nagawa natin ng paraan na trace po natin, gawa ng Google support din mga kamay. So kumbaga nahilit ba natin, nadala natin sa kwento. So which is hindi po hindi ko man sinasabi kaya, kumbaga hindi po nila alam kung anong magiging proseso. So kumbaga tayo is nakachamba na naman. So anyways, ayan na. Na-trace ko na nga for
7 days na ngayon kasi April 7 na ngayon, March 30. Ano pa? 9 days na pala. So, natisan po natin. At yan na po. At isa siguro sa mga matutuwa nito, syempre, yung lumapit na sa atin na content creator, which is sa mga viewers natin, kilala nyo po yun na content creator. Hindi ko muna babanggitin. At yung ano niya, kakilala niyang content creator na tinatroubleshoot natin, siguro kilala nyo po. So, may expose po yan later on pag once na nag-vlog na po siya. So, pag i-vlog niya at i-anggit niya doon, at yun nga, saka natin babanggitin kung sino itong content creator. At the same time, mamay, inulit ko, itong pagto-troubleshoot ko, may bayad po to. So, hindi na po siya libre. So, binabayaran po ako ng content creator para i-troubleshoot to. So, pero ano yan, friendly price. So, kumbaga ako, itong ang fee nito, yung talent fee sa troubleshooting is medyo mataas. Siguro mababa ng dito, 4 o 5. So, yun nga, yun po So, depende kasi may sasahurin na hindi naman kalakihan. Kumbaga, percentage wise, kung sa 20%, pwede akong kumita ng maganda-ganda. Aside dun sa sa additional na troubleshooting mamay. Kumbaga kung gahaman ka sa pagpapabayad. So, sa atin naman is okay naman, friendly price yung natin. So, 7 days mamay ang ginawa natin pag troubleshoot ito. So, hindi siya biro mamay kasi kahit sino naman na troubleshoot, mahirapan po siya i-trace ang mga ganitong mga bagay. So, kumbaga nagto-troubleshoot, nagre-research pa sila. Hindi siya instant mamay. Pero kung dun sa pinakita ko kanina, case association, instant yun. Kaya nating gawin within yung sa account, pag-create within 10 to 15 minutes, kaya na natin i-associate o i-link yung YouTube channel itong content creator. And then, syempre, i-monitor natin, na nga lang siya, back to zero yung Google AdSense. Kumbaga, kailangan niya ma-meet yung $10 at the same time yung mga documentation, kailangan niya mag-submit, verify, gato ngayon, sa mga PIN, at the same time, mga tax, at the same time, yung minimum sahod na $100, so kailangan niya ma-achieve yun para makasahod siya. Pero, last resort na po. So, inulit ko, last resort na lang po yun. Kasi nga, yung content creator na to, nanghinayang dun sa makukuha niyang revenue. Kasi, para sa kanya, ako assessment ko lang para sa kanya is napalaki na rin. Hindi na siya biro. Kumbaga, hindi talaga barya, mamay. Hindi naman sobrang laki. Diba? Pero hindi na siya barya. So, yun. That's it, mamay. Antayin nyo lang po. Pag may nakita kayo nag-vlog regarding may nakita kayo nag-vlog na content creator regarding sa isang content creator na may problema sa YouTube account, yun na po yun, mamay. So, pero pag hindi nyo nag-get sa mamay, at nabanggit niya naman dun, at baka pakinggitin ang pangalan natin, so, sobrang thank you. At at the same time, mamay, hindi po to libre, may bayad po to, mamay. So, kumaga, just to let you know, mamay, may TF na po to. So, lahat po, mamay, na lumalapit sa atin, may TF na. So, wala na pong libre sa ngayon, kasi kailangan din naman natin, mamay, kasi nag-google tayo ng oras at panahon dito, at internet quarantine, tapos laptop natin, mamay, na napakaling tulong. So, medyo disparinghado na, mamay. Malapit na itong kumbaga, marami na siyang problema. So, pero kaya pa naman pagtyagaan, mamay. So, pag once na nasira to, bahala na. So, sobrang thank you, mamay. That's it for now. At syempre, sa mga next vlog natin, gawa tayo ng mga review and revenue update. Medyo nabibisi lang tayo. Ang gawa ng peso natin is 24 hours na po, mamay. Kita nyo naman na alas wala tayong tulog kasi kailangan natin maging hands-on all the while, all the time. Kahit na hindi pa naman siya talagang totally na nabubungo, kumikita. So, taga lang natin, mamay, hanggang sa makuha natin inaasam natin success along the way, mamay. So, kumbaga ito, mga troubleshooting, yan sa mga nanonood ng vlogs natin, mamay. Malaking tulong po, mamay, na hindi kayo nag-skip ads. Tapos sa mga troubleshoot na malapit sa atin, malaking tulong po yan kasi income po natin yan sa ating sarili para sa pamilya po. So, yun, maraming salamat po sa inyo, mamay.
sa support niyo po at sa mga kasama ko dyan sa Tuners Gang at sa partners natin. Sobrang thank you sa walang sawang suporta. Yan, kina Kuyang Emmet, yan, Tito Blackjack, at sa lahat ng Nanay Oli, kay Master Tuan, sobrang thank you sa suporta ninyo at yun nga sa Team Pula, sino ba, kina-classmate, yan, kina Kuya Eric, at sa lahat ng mga baka hindi ko po nabanggit iba, kina Nanay Leslie, mga kamay, sobrang thank you. Sa Rakit TV, may supportan niyo po, so watch out na po para at least maayos na rin natin yung account niya, kasi isa rin yun po yun sa non-demonetize, mga kamay. So, yun, sobrang thank you po, mga kamay. Sa mga hindi nabanggit, mga kamay, pasensya na po kayo kasi medyo madami po kayo. So, sobrang thank you po.